Kamusta naman ang Pasko natin? Tayong mga OFW, kamusta ang Pasko natin? Masaya ba ang Pasko? Doon sa mga nasa Pilipinas, ramdam na ramdam talaga yung Pasko dyan, kasi andyan yung mga naghahanda talaga. Sa atin dito sa Middle East, sa kanya-kanya lang, pero ando pa rin naman yung spirit natin, the Filipino tradition na nakalakihan natin. Amen? So, sa Pinas siguro, everybody is busy na, no? Busy na sa mga Christmas party. Ano pa ba yung kinabibisihan ngayon? Family reunion. Christmas party, family reunion, ano pa? Yung iluluto sa Noche Buena. Nabili na ba? Yung mga yung mga gift, mga regalo na naibalot na ba? Ganon yung natin, yung pinaghahandaan natin. At ngayong season ay napakahalaga at napakasaya para sa atin. Yung mga dating masusungit, bumabait. Amen. Ito pa yung matindi. Ito pa yung maganda. Yung dating mga nawawala, nagpapakita. No? Yung dating mga ninong-ninang na hindi mo mahagilap. Minsan nagtatago. No? Yung mga hindi mo naman inaasahan, biglang nagpapakita. No? Nung bata ako, tuwang-tuwa ako sa ganitong season kasi doon sa amin sa probinsya. Yung mga long-lost friend namin na pumupunta ng Maynila, pumunta ng ibang bayan, during this season, bumabalik sila. Kaya minsan nakaabang ako doon sa labas namin. Sinabang ako sino yung mga dadaan. Namumukhaan ko to, dumadaan, mga ganun. Pero napakaganda nung celebration natin, lalo dito sa Pilipinas. Lahat masaya. Tanungin mo yung katabi mo, masaya ka ba? Dapat masaya tayo, amen? As kingdom people, dapat do we really know the essence or the meaning of yung sineselebrate natin ngayon, which is Christmas? Do we really understand ano yung ibig sabihin ng Pasko, ng Christmas? Hindi si Santa Claus, ano? Baka meron pa ditong kingdom people na naniniwala at umaasa kay Santa Claus na dadating mamaya. Amen. Hindi uso sa atin dati yung Santa Claus kasi wala tayong chimney. Sa chimney kasi siya dumadaan. So, sabi nga dun sa intro kanina nila Ate Angel, Jesus is the reason for the season. Ang message ni Lord today is about the kingdom message of Christmas. Everybody say, kingdom message of Christmas. Ngayon, medyo bibigyan natin ng ibang muka yung message of Christmas. Palagi tayong andun sa yung heart natin, di ba? Masaya kasi this is the season for giving, di ba? This is the season for love, charity, mga kung ano-ano pang mga mabubuting gawa. But Christmas is not just a tradition. Do you believe? Hindi lang ito isang tradition, hindi lang ito isang one-day celebration. O kaya one week celebration na kapag katapos ng week na to, kung dati kang mabait, babalik ka na naman sa dati mong masungit ka na naman, ganun. O kaya dati kasi, mostly kasi na nakasanayan natin, lalo na yung nung mga bata tayo, sabi, kailangan mabait ka. Kasi kapag mabait ka, for the whole year, pagdating ng Pasko, magkakaroon ka ng ng regalo, di ba? So, tayo naman, bawal kang maging bad. Dapat mabait tayo. Most of us, ganun yung alam kung paano i-celebrate yung Christmas. Kasi nasanay tayo sa ganung klase ng tradition. But alam nyo ba, that mostly, the meaning of Christmas today is so twisted. So twisted na to the point na parang hindi natin alam, hindi natin ma-recognize talaga what is the true meaning of Christmas. Ano ba talaga yung sineselebrate natin tuwing Pasko? Ito ba ay magbigay lamang ng regalo? Ito ba ay maging giver o maging mapagmahal? The question is, ito ba yung reason bakit nagkatawa ang tao, ang Diyos, para tayong lahat matutong magbigay?
Although maganda, no? Masarap naman, okay naman yun. Hindi ko naman sinasabing bawal. Pero, hindi ba natin pwedeng gawing araw-araw maging giver tayo? Bakit tuwing Christmas lang? Hindi na ba pwedeng every day forgiving tayo? Tayo ay nagpapakumbaba, tayo ay nagfo-forgive. Bakit tuwing Christmas lang usong-uso? Yun ba yung reason ni Jesus Christ para bumaba ako sa earth, nagkatawang tao ko para once a year magiging mabait kayo? Ganun ba? I believe na hindi. I believe na may mas lalim pa na dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Hindi ko sinasabing mali. Maganda yon. Amen? But, hindi lang yan yung reason. That is just a part. Yung pinag-uusapan natin na giver ka, nagpo-forgive ka, yan ay resulta lamang ng iyong pagiging kingdom people. Amen? Pero ang tao doon nakafocus. Bakit ko ito sinasabi? Kasi, inaalis natin yung totoong kahulugan ng Christmas at pinapalitan natin ng mga tradisyon. Yes or no? Meron sa amin sa office. Yes or no? Totoo, hindi. Pinapalitan natin ng tradisyon. Kaya, minsan makakarinig ka sa mga kanta, all I want for Christmas is you. Yun lang yung dahilan. Nawala na ngayon yung, usong-uso, yun na kasi yung yun na kasi yung nakalakihan natin that we think na normal na yon at yun yung tama. Na kapag Christmas, dapat ikaw yung bida, dapat maganda yung kasuotan mo, may bago kang damit, may bago kang, basta kumbaga, maalwan ka kapag Pasko. Sometimes, hindi sometimes pala, baka nami-miss natin yung totoong ibig sabihin ng Christmas. Ngayon, alam ko nakikinig, bukas na yung kaisipan natin. At gusto nating malaman talaga kung ano yung ibig sabihin. What is the kingdom message of Christmas? Ready na ba kayo? Akala natin, we already know the meaning of Christmas, pero I believe that we only celebrates the means, not the reason. We only celebrate yung birthday. Parang ganun, nire-reduce ko into lowest. Parang sineselebrate lang, sanay na sanay tayo every year na i-celebrate yung birthday, but not the reason why God become man. Why God came to earth. Pero excited tayo lahat sa parang celebration. Kaya, pag nakita natin, si Jesus ang sineselebrate, dapat, or Christmas ang sineselebrate, pero we are so self-centered na gusto natin maayos yung buhay natin. Gusto natin tayo, dapat may ganito ako. Pag wala akong pera, hindi masaya ang Christmas. Malungkot ang Christmas pag hindi nakatanggap ng 13-month pay na delay halimbawa. Is that the reason ng sineselebrate natin? We are so twisted into the idea kung ano yung sineselebrate natin tuwing Christmas. Ngayon, unahin natin. Makinig kayong mabuti. Baka ang iba sa inyo, tumaas ang kilay dito sa sasabihin natin, but huwag kayong mag-alala. Everything na ipoproclaim natin dito comes from the Bible. At nawa, meron kayong Bible, may dala-dala tayo. So that kayo mismo makakita dun sa evidence. Kayo mismo makasaksi. Naalala ko yung preaching ni Bishop dati, OFW, ibig sabihin, Overseas Filipino Witnesses. Dapat witness tayo ng truth. Amen? Matagal na panahon na yun. Siguro pa lang ako. 1 year pa lang ako sa Imhay na yun. Tandang-tanda ko yun. Dapat witness tayo ng truth. Ngayon natin. The first pronouncement, pag sinabing pronouncement, it is parang official na announcement. The first pronouncement of Christmas is not addressed to man. Hindi niya sinabi sa tao. Ngayon ko lang narinig yan, Pastor. Bago po yan. Hindi ito bago. The first pronouncement of Christmas is not addressed
or hindi sinabi ng Diyos sa tao. The first pronouncement of Christmas was addressed to Satan. Paano? The first announcement is not for the people of God to know the Christmas first. Hindi muna. Ang pinakaunang pinagsabihan ng Diyos ng Christmas ay ang demonyo. Dinidiinan, ano? Mamaya malalaman nyo kung bakit. Let us open our Bible sa Genesis 3:14 to 15. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging bukas ang ating spiritual na pangunawa dito. Genesis 3:14 to 15. After the fall of mankind, sabi niya, 14, so the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly and you will eat the dust all the days of your life. 15, sabi niya, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will crush your head and you will strike his heel. Palagi nating binabasa to pero parang walang dating sa atin. But believe me, this is the first pronouncement or announcement that Christmas is coming. Explain natin. Ang reason kung bakit ng Christmas ay dahil ito tinumba ni Satanas yung tao, yung kingdom sa pamamagitan una ng babae. Nilinlang niya ang babae. Sabi ng serpent, sabi ni Satanas, kainin mo yan. Okay lang, walang mangyayari sa iyo. Magiging katulad ka ng Diyos. Ngayon, alam natin yung kwento sa Garden of Eden, di ba? Si Eva, natukso or nagdesisyon. Pagkatapos, binigyan niya pa yung asawa niya, si Adan. Si Adan naman, takusa ata to, takot na takot, kumain din. That is the start. Diyan nagsimula. Noong nawala na sa ayos yung tao, na itumba na yung kingdom, nawala na yung kingdom, nawala na sa tao, ibig sabihin, hindi na nasusunod ng tao ang Diyos. What is a kingdom? Kingdom is the governing influence of a king. Kingdom is government authority. The moment na nag-disobey ang tao, ibig sabihin, binaliwala niya na yung kaharian. With that simple, tingin natin na simple, pero doon nagsimula, doon nag-ugat lahat. Ang tao, nahiwalay sa Diyos. Sa madaling sabi, kingdom is lost. Dahil nangyari yon, God promises, or nag-promise ang Diyos na gagawa siya ng kaparaanan. Hindi niya pa rin tayo pinabayaan. Nung gagawa siya ng kaparaanan, ang unang kinausap niya, hindi yung tao. Ang unang sinabihan niya ay yung ahas. Amen? Kailangan tayo? Pakinggan natin mabuti. Anong sabi niya sa ahas? Dahil nilinlang, pinaparaphrase ko dahil nilinlang mo yung babae. Dati, ako yung sinusunod nila, ako sinusunod ng tao. Ngayon, ikaw na. Dahil pinaniwala mo. Sabi ng Diyos, di bale. Yung babae na ginamit mo para nakawin yung authority, nakawin yung kingdom, alisin sa ayos yung tao. Yung babae na yan din yung gagamitin ko para ibalik yung kingdom sa tao. Naunawaan po natin. Siya din yung gagamitin ko. Ninakaw mo ng legal. Legal din yung pamamaraan na gagamitin ko para ibalik. Kaya nga sabi niya dyan, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. Take note, sabi niya, dun sa binhi, pinangalanan niya ng he. Anong sabi niya? He will crush your head and you will bruise his heel. Yung he na yon, na binhi, sino yon?
That is Jesus Christ. So sa Genesis pa lang, iprinamis na ang coming ni Jesus Christ. Dahil sa disobedience ng tao, kaya nagkaroon ng promise of Christmas. Naunawaan po natin? Andyan po sa mga Bible natin, mga kapatid. So, the first pronouncement of Christmas is not when the night is silent. Sabi sa, di ba, joy to the world, the Lord has come. Okay naman yung song. But the first talaga na pronouncement, dun sa Garden of Eden. Dahil may nangyari. But the problem is, we are just celebrating kung ano yung naganap, o kaya kung ano yung dumating, but we are not aware of what happened, kung ano ba talaga yung... That's why we don't understand the real meaning of Christmas. Ang alam lang natin sa Christmas, magbigayan tayo, magmahalan tayo. Dapat kultura na ng kingdom people yan. Dapat hindi mo na inaantay yung Pasko bago ka maging mabuting tao. Dapat araw-araw. Di ba? Agree po ba tayo, mga kapatid? So, dyan nagsimula. Kingdom is the governing authority. Ang gobyerno ng Diyos, ang authority ng Diyos ay nawala sa tao kasi si Satanas na or yung hindi na si Lord ang nasusunod. Pero sabi ko nga kanina, gumawa ng kaparaanan ng Diyos. Dati wala pang Christmas pero nung bumagsak ang tao, nagkaroon ng promise of Christmas. Ngayon, si Lord yung unang nagsabi. Ulitin ko lang para na-build yung ano natin, yung foundation natin. Kanino niya sa unang sinabi yung Christmas? Kay Satan. Sabi niya, the seed will come. May dadating. Sabi mo sa katabi mo, may dadating. The seed is coming. Kaya dun sa from Genesis up to Matthew chapter 2, lahat yan pronouncement ng coming ng seed ng king ng Messiah. Lahat yan, the Messiah is coming. Lahat hinuhula yan. Sa Isaiah, Jeremiah, lahat-lahat hinuhula yan. Piniprepare ang tao sa pagdadating. Nung ipinangako dun sa Genesis 3. Sabi niya, gagamitin ko yung babae. Kaya kapag tiningnan mo sa Matthew or sa Mark, sa Matthew ba o sa Mark yung lineage ni Jesus Christ, talagang nagmula siya sa babae. Amen? Ngayon, kapag ang tao, sinabihan mo ng Merry Christmas, nakangiti, masaya, di ba? Sabihan niyo akong Merry Christmas. Masaya ako, di ba? Pero sometimes di natin nauunawaan. Kahit di natin nauunawaan, masaya tayo, di ba? Pag naririnig natin na binabati tayo ng Merry Christmas. Minsan, di mo naman kilala, binabati ng Merry Christmas, masaya ka pa rin, di ba? Pero kapag, alam nyo ba, kapag si Satanas, sabihan mo ng Merry Christmas, nanginginig, umuusok yung yung ilong niya. At galit na galit siya pag sinabihan mo siyang Merry Christmas. Ayun mo kay Satan, Satanas, Merry Christmas. Sa kanya, iba yung epekto doon. Kasi sabi niya, nire-remind na naman ako ng promise. Ano yung promise? He will crush your head. Ibig sabihin ng head, it represents authority. Kasi, ang nag-authority na, nagkaroon na ng authority, si Satan sa creation. Isang patunay dyan, yung tinest si Jesus Christ. Sabi niya, nakikita mo to? Yung world, ibibigay ko sa iyo to. Ibig sabihin, nagkaroon na ng authority. Hindi na yung tao, dapat yung tao yung authority, yung authorized, yung manager dito sa mundo. Pero ibinigay niya. Ibinigay niya kay Satanas. That's why the promise was made. Sabi niya, He will crush your head. Babawiin yung authority na yan, dudurugin yung authority na yan, at babawiin nung binhi na lalabas mula sa babae. Kaya kapag sinabihan mo si Satan ng Merry Christmas, nagagalit ngayon siya. Pero dahil he is the father of lies, cunning to si Satan eh. Tinitwist niya ngayon yung ibig sabihin ng Christmas para sa kanya hindi masakit. Para kapag na-ignorance yung tao sa true meaning of Christmas, tuwang-tuwa siya. Kasi kahit batiin mo ngayon siya ng Merry Christmas, hindi na siya mareremind ng mangyayari sa kanya. Ang mareremind na lang sa kanya, ay naloko ko kayo. Kasi bakit? Pag sinabing Christmas, ang tao naglalasing. Pag sinabing Christmas, inuman.
Magkikita ang mga magjowa, premarital sex. Excuse my language. Pero yun, kung paano mag-celebrate ngayon ng Christmas ang karamihan. Naaalarma po ba tayo mga kapatid? Sabi ko sa inyo, this is not an ordinary message for Christmas. Mas maganda yung anong gusto nyo kung papipiliin kayo ng mensahe galing sa Diyos. Yung nai-inspire kayo, tapos sumasaya yung emotion nyo, naiiyak-iyak kayo, or nako-convict kayo ng katotohanan. Ang prayer ko na buong taon, hindi lang buong taon, starting ngayon, talagang doon na tayo mag-focus on how we are convicted by the truth sa word ni Lord. Hindi lang doon sa kahit na napakaganda, galing mo magsalita, alam nyo na, ibig sabihin na napaka-intellectual mo mag-preach. Pero wala namang conviction, sinusuportahan pa. Okay lang yan. Masusunog na sa impyerno, okay pa. Doon na tayo, pag kinukonvict ka ng truth. Masakit yun. Pero, ang end naman nun, kabutihan, nakakabuti para sa'yo. Amen? So, Merry Christmas sa ating lahat, mga kapatid. Tingnan nyo, masaya kayo? Ano yung mga ginagawa ng tao na kinasusuklaman ng Diyos ngayong Pasko? Nakalagay yan sa Galatians 5. Tingnan nyo kung tama ako ha. Paglalasing, walang talos, walang habas na pagsasaya. Pangangalunya, kung ano-ano pa. Hindi ko na i-mention lahat, mahaba-haba. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Lahat ng immoralidad ginagawa ng tao. Doon mo pa itatapat sa sineselebrate. Ano ba talaga sineselebrate mo? That is why I'm so convinced na ang true meaning ng Christmas ngayon is so twisted doon sa original talaga. Doon pa lang sa Genesis 3, kung maunawaan mo yun. Ibig sabihin, the kingdom or the Christmas is all about the upcoming authority, the reestablishment of the authority of the heaven. He will crush the authority na meron dito ngayon. In your heart, yung authority, sinong authority mo ngayon? Is it Jesus? Is it God? Or is it the world? So ang target pala ng Christmas is to crush the head. Sino yung head mo? Dapat ang head natin, diba, may hierarchy yan. Pag Father ka, Jesus Christ, God. Pero ngayon, wala na. Pagkatapos ng man, world. Man, self. Yun na yung authority natin. Mas naniniwala tayo sa tao kaysa sa Diyos. So the kingdom message is the re-establishment. Sabihin nyo nga, re-establishment ng authority na ninakaw ni Satanas. The re-establishment of the kingdom. Sa tinagal-tagal nating nagsa-celebrate ng Christmas, ng Pasko, question, na-establish na ba sa buhay natin yung pagpapasakop sa authority ng Diyos? Na-establish ba sa buhay natin? Ang tawag doon? Bumabalik ba yung pagpapasakop natin sa Diyos? Bakit ang tao pasama ng pasama, pasalbahe ng pasalbahe? Ang tagal-tagal na nating nagse-celebrate ng Christmas. The word Christmas was invented by the Catholic ata ng 1038 AD. Sabihin, matagal na. Pero dati pa yun, sineselebrate na yung word na Christmas. Pero since, nung unang panahon, na-establish na ba yung authority sa buhay natin? Bakit ngayon, parang ang tao, parang sarili ang sinusunod? Kabaliktaran ng nangyayari sa tao. Do you agree? Mas lalong sumasama. Manood kayo ng news kung hindi kayo agree sa akin. Sino dito nanonood ng news? Kada umaga nagbubukas ako ng news. Puro gusto mo manood ng puro masamang balita, mas marami, mas lamang yung bad news kaysa good news. Yung segment ng mga news natin ngayon, puro kaguluhan. Meron lang dong isang medyo masaya, showbiz pa. Di ba?
Pero halos na wala sa ayos ang mundo. Agawan ng teritoryo, patayan, wars, rumors of wars, ayan na. Pero every 25 ng December, mababait, nagse-celebrate. Yun nga yung sinasabi ko, sineselebrate lang natin yung means, but not the reason. Sineselebrate lang natin yung birthday, pero hindi natin inuunawa o pinapahalagahan yung kahalagahan ng pagdating ni Kristo. Ano ba talaga ang purpose niya? Yung ibang tao, kahit narating na yung tugatog ng tagumpay, nadidepress pa rin. Kukuha ng baril, tapos narinig nyo ba yung news? Pero, pag tiningnan mo, napaka-perpekto ng buhay at lahat. Pero hanggang dun lang pala. Pero every 25 ng mahal na mahal, nag-ano ng Pasko, lahat nagse-celebrate, alam na alam, pero yung totoo, andun lang tayo sa tradition, hanggang dun lang tayo sa tradition. We don't really appreciate or we don't really follow kung ano yung reason. We don't understand kung anong reason ng pagbaba ni Kristo dito. Amen? Question. As we celebrate Christmas, bumabalik ba tayo sa kaharian ng Diyos? Which is the primary focus ng teaching ni Kristo nang nandirito siya. Repent, for the kingdom of God has come. The kingdom of God is at hand. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Yun talaga yung gustong mangyari ni Kristo sa Christmas. Kasi the Christmas is about the re-establishment of His kingdom. Nagre-repent ba ang tao? Ang tao ba nagsisik sa kingdom? Karamihan ng tao walang hope. Hindi yung hope na Karamihan sa tao lugmok. Karamihan sa tao parang walang direksyon ang buhay. Mapalad tayo na nakakarinig. Pero yung iba ayaw talagang makinig. Because we do not understand the true meaning of Christmas. We just celebrate kasi masaya. Parang ganun, di ba? Pero yung totoo, nasanay tayo. Para sa atin, ang selebrasyon na masaya, parang routine na lang sa buhay. Kailangan kapag nafe-feel mo yung presence, pag December na, pag malamig na, ayun na, Christmas season na, so kailangan mag-iba na ako ng mood. Mabait na ako ngayon. Pero ang katotohanan, ang tao, kapag tiningnan mo, in total, hindi ko nila lahat, pero in total, ang mundo, napakagulo. Pag sinabi mong gloomy, ano ibig sabihin ng gloomy? Gloomy means, hindi yung blooming. Iba yung blooming, kabaliktaran nun yung gloomy. Ibig sabihin, in distress. Pighati. Alam niyo, sa Isaiah 9, 1-7, sabi niya dyan, nevertheless, there will be no gloom for those who were in darkness. Kapag dumating na yung Christmas, ibig sabihin, ipinanganak na yung hari. Sabi sa Isaiah, dadating yung panahon, there will be no more gloom for those who were in distress. Ibig sabihin, masasaayos na lahat. In the past, He humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, He will honor Galilee, the nation, by the way of the sea, beyond Jordan. Pag dumating na, sabi niya dyan sa 2, the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the deep darkness, a light has dawned. Ibig sabihin, sumikat. Sabihin mga sumikat. Yung liwanag. You have enlarged the nation and increased their joy. Kapag dumating na yung prinamis na seed, para magkaroon tayo ng trend doon, yung seed yung gagamitin ko. Yung prinamis doon sa Genesis 3, kapag dumating na, sabi niya dyan, you have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at harvest. Tuwang-tuwa yung mga tao. For as a warrior, rejoice when dividing a plunder. For as in the day of the Midian's defeat, you have shattered the yoke
that burdens them, the bar across their shoulder, the rod of their oppressor. Sabi sa 5, every warrior's boot used in the battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for fire. Ibig sabihin, lahat ng kaguluhan, even yung mga kasuotan ng pandigma, susunugin kasi hindi na gagamitin. Magiging maayos na ang lahat. At sabi niya dyan sa 6, ito na, dumating na. Sabi niya, dadating na. Ano yung pangako niya dyan? Nagaling doon sa Genesis 3. For unto us, a child is born. For unto us, a son is given. Ito yung ipinangakong seed. Naunawaan po natin mga kapatid. Ito yung ipinangako sa Genesis 3 kanina. Na from the seed of the woman, dyan manggagaling yung isang king that he will crush your head, sabi niya sa serpent. Tuloy natin. And will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of His, ano daw sabi dyan? Religion? Government, hindi religion. Kaya dapat hindi tayo nagre-religion. Of the greatness of His government and peace, there will be no end. Walang katapusan. Kapag nag-take over na siya, tuloy-tuloy na, wala nang katapusan. He will reign on David's throne and over His kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Diyan na ipinangako ngayon. Dumating na, dadating na. Ang kaganapan niyan nandun sa Matthew 2. Ipinanganak na, kinausap na si Maria. Yun na yun. Yung binhi, lalabas na. Sa Genesis 3, nung naitumba yung kingdom sa Old Testament, sa Genesis 3, sa Old Testament, lahat yan ipinangako na dadating na yung Messiah sa mga prophecy. Sino dito yung nakapakinig ng ng preaching natin nung anniversary? Pinangako ng ipinangako sa Old Testament, puro pangako yan. That book is preparing for the coming of the Messiah. Pagdating dun sa Matthew, dumating na. Dumating na. A child is born. Sabihin mo nga, a child is born. So, dalawa to. The child is born, a son is given. Ano ibig sabihin nito? Yung child, yan yung vessel. Yan yung physical na kalagayan ng Diyos. Yung, ibig sabihin yan yung physical na vessel niya. Bakit kailangan niyang pumunta bakit kailangan niyang maging ipanganak bilang sanggol? Bakit kailangan niya ng vessel? Kasi hindi niya aalisin o hindi niya tatablahin yung pangako niya doon sa Genesis na let them have dominion. Nung create niya yung mundo, God is spiritual. Nung create niya yung mundo, sabi niya dyan, create niya rin yung tao. At ang pangako niya sa tao, let them have dominion over all the creation. Over the earth. They will have dominion. Kaya tayo, may physical body tayo. Tayo dapat yung in charge dito sa mundo. Tayo yung manager, tayo yung authority dito sa mundo. But of course, the great authority is God. Sa Kanya tayo. Siya yung source natin. Naunawaan po natin. Ngayon, bakit kailangang dumaan ni Kristo? Kasi nga, hindi niya pwedeng galawin yung ipinangako niya. So, kailangan niyang gumamit ng vessel. Kapag sinabing, a child is born, gumamit si Kristo ng vessel. Ang pangalan ng child is Jesus. That is the physical body na mag-overtake dito. Magdodominion dito sa earth. Kasi kung hindi, ang mangyayari, sasalansangin niya yung sarili niyang salita. Sabi niya, let them have dominion. Pero ang pangako niya, kasi si Satan medyo wais din to eh. Nakuha niya ng legal yung authority sa pamamagitan ng paggamit niya rin sa katawan ng ahas. Ngayon, sabi ni Kristo, hindi mo naman pwedeng, sabi ni God, hindi mo naman pwedeng mautakan yung Diyos.
siya yung mas matalino siya eh. Sabi niya, gagamit din ako, legal din. Binhi naman ng babae. Physical din. Kaya, the child is born. Kailangang ipanganak ng child. But the son is given. Pag sinabing son, hindi siya born. Son is given. Pre-existed siya. Wala pa ang foundation ng world, ng earth. Wala pa ang lahat. Nag-i-exist na ang Son. Naunawaan po natin. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life." Ibig sabihin, yung Son na yun yung tagapagligtas. Ang Son na ito ang tawag sa Son is yung Messiah, Christ. Pag narinig mo yung pangalan ni Jesus Christ, ibig sabihin ng Jesus that is representing the physical and Christ that is representing the Messiah. Yung Kristo, yung Kristos na tinatawag. Naunawaan po natin, mga kapatid. Kailangan niyang gumamit. Ngayon, yung Son that is given, siya ngayon yung take over ng authority dito sa world na ibinigay ng tao kay Satan. Siya yung kukuha. Yung Son, yung magka-crush ng head, ng authority, ng kaaway, ng serpent. Kaya nga sabi niya, nung namatay yung physical body ni Kristo, after 3 days nag-resurrect siya, resurrected body niya, anong sabi niya? All authority has been given to me by my Father. From heaven and on earth, it has been given to me. Ibinigay na sa kanya yung authority. Yan yung kaganapan dun sa Genesis 3 kanina, na nawala na authority. He crushes the authority of Satan here on earth. Ngayon, siya na yung authority dito sa mundo. All authority has been given to Him. Question, anong ginagawa natin? Nagpapasakop ba tayo sa authority ni Kristo? Nagpapasakop ba tayo sa authority ni Christ? We are so focused on the physical na pagdating ni Kristo dito. What about the authority? Nagpapasakop ba tayo? O ginagawa pa rin natin yung sarili natin? May sagot dyan yung Bible para hindi na kayo mag-isip. John 3:19. This is the verdict, sabi dun sa John 3:19. Pag sinabing verdict, ano ibig sabihin nun? Ito yung hatol, sabi niya ganun. Hatulan pala, no? Sabi niya, ito yung hatol. This is the verdict. Light has come into the world, but people love, ano daw? Darkness. But people love darkness instead of light because their deeds were evil. So kahit dumating na pala si Kristo, dumating na yung Son, dumating na, pinanganak na yung, nakuha na yung authority, ipinako na sa krus at lahat-lahat. Yung light, dumating na sa world. But people love darkness because their deeds were evil. May reason ngayon, hindi ka ngayon magtataka, hindi ka malulungkot, at hindi ka magiging atheist. Kasi yung atheist, kung talagang totoong dumating na si Kristo, totoo si Kristo, dapat lahat naligtas na, dapat lahat okay na at lahat. Ito sabi, this is the verdict. Kahit dumating yung light, people love, ano daw? Darkness. Ayaw nilang ipagpalit, ayaw nilang kunin yung kaharian na dala-dala ni Kristo kasi ayaw nilang ipagpalit yung evil works nila. People love darkness. Ang kingdom na ipinapangaral ni Kristo, hindi ito pinipilit. Hindi ito, alam mo yung wala ka ng choice. Kasi lahat tayo mayroong free will. Ang kingdom, kaya nga nung nag-start si Kristo ng ministry niya, ganun agad yung bukang bibig niya. Repent. Sabi mo nga sa katabi mo, repent. Amen. For the kingdom of God has come. Pag sinabing repent, ano ibig sabihin nun?
Change your mind. Pag sinabing repent, ang gustong sabihin talaga ni Kristo, since dumating na yung king, dumating na yung kingdom, dumating na yung authority, kailangan mo nang mag-migrate, kapatid. Nakapag-migrate ka na ba? From the kingdom of darkness to the kingdom of heaven. From the authority of Satan to the authority of God. Nakapag-migrate na ba tayo? Lumipat na ba tayo? But people love darkness. Pero, dun sa mga naghahanap, makakasumpong. Do you believe in that? Dun sa mga nagpapasakop, ibibigay sa kanilang kaharian ang pamamahala. Dun sa mga naghahanap, makakakita. Hindi sa pilitan. Because yung kingdom is not a geographical place. Ito ay sa heart natin. Kaya nga, dapat ang tawag sa atin, Kingdom of Hearts. Hindi King of Hearts, ha? Baraha yun. Dapat yung kingdom ni Lord nasa heart natin, kusa. Kaya nga, pinapangaral natin. Kaya nga, ipinapangaral natin yung salita ng Diyos. Kaya kami nagpipreach dito. Kaya tayo nagba-Bible study, kaya tayo nag-aaral para pag-aralan tong mga bagay na to. Para malipat tayo from other government to the government of God. Huwag tayo matakot sa word na government. Nakalagay naman dun sa Isaiah kanina. For the, ano daw sabi niya dun? For the fullness of His government. Hindi naman religion. Ngayon, pag ayaw nyo pang bitawan yung religion nyo, mahuhuli kayo. Gobyerno. Sabihin ng gobyerno, governing influence, authority. Yun yung ibinalik ni Kristo na nawala sa tao. Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Kahit mabigat na sa parang ano pa rin, na mahinahon pa rin ako. Friends pa rin tayo. Pero kailangan mo unawaan natin to. If we really want to know and understand the true meaning of Christmas. Christmas is about the kingdom of God. Ang nakasanayan natin, Christmas is about our own style. Our own, kung ano yung mga gusto natin mangyari, anong wish list ko. Nawa, mabuksan tayo sa katotohanan na ito. Ng Christmas ay dapat, ang pinaka-goal ng Christmas ay malipat tayo ng gobyerno. Kaya napaka-unique ng message na to. Hindi lang ito simpleng pagagaanin ko lang yung loob nyo. Kailangan nyong mag-repent. Kailangan nating mag-repent. Sasama ko sarili ko. Walang excuse. Repent! Yun yung sinisigaw nung hari nung dumating siya. Nung nag-start na siyang mangaral. Nung ipinanganak siya, hindi pa naman siya pwedeng mangaral nun kasi kaugalian ng mga Hudyo, 33 years old bago ma-recognize as rabbi. As tagapangaral. Kaya nag-antay din siya, 33 years old. Nung 33 years old na siya, nag-umpisa na siyang mangaral. Nag-proclaim na ngayon. Kasi dumating na yung king, nag-proclaim na ngayon. Ano yung proclamation niya? Ano yung unang decree niya? The kingdom is coming, so repent. Alam nyo, kung ano yung problema ng tao, kung ano yung daladalang solusyon, yun yung problema. Ano yung dala ng solusyon ni Kristo? Kaharian, the kingdom. Ano yung problema ng tao? Walang iba kundi government. Wala akong sinisinong government, ha? Wala akong sinasabi. Pero lahat ng problema ng tao nag-uugat sa maling pamamalakad niya sa mundo. Tayo din yung sumisira sa sarili natin. Gagawa tayo ng baril. Para saan? Wala namang ibang purpose yung baril, kundi pumatay. Ngayon, gagawa ka baril, panakot lang. Gagawa ka ng gamot, tapos merong side effect. Na-solve mo yung isang sakit, lumabas naman yung 6. Tayo din yung nagde-distract. Actually, helpless tayo. We are in gloom. Gloomy ang mundo. In distress, magulo. Kaya kailangan natin ng Christmas. Kailangan natin ng Christmas. Kailangan malipat na yung authority. Kailangan mawala na yung tanikala
sa atin. Pero tayo pa rin ang magdidesisyon. Amen? Pero bago tayo, may part tayong gagawin. Sabi niya sa Matthew 28:19 to 20, "Therefore, go and make disciples of all nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of age." Meron tayong gagawin. Kailangan tayo muna na-convert, tayo muna nagpasakop, tayo muna naging kingdom citizen. Kapag naging kingdom citizen ka na, ipangaral mo din lahat about sa kingdom. This message of the kingdom will be preached in all the world, and then the end will come. Sabi sa Bible. Amen? Pero bago ka humayo, ito naman yung next week natin. Patikim lang ng konti. Bago ka humayo, nadala-dala yung gospel, kailangan number 1, alam mo dapat yung purpose mo. Number 2, kailangan empowered ka ng Holy Spirit. Para next week yun, para manabik kayo. Kasi maganda na buksan natin yung 2024 with the right mind. Na hindi lang kung ano-ano na lang, basta kung ano-ano na lang tamaan natin. Itong i-message ni Lord para sa next week, napakahalaga nito. If you want to enter 2024 as kingdom people. So abangan natin. Malapit na tayo magtapos. Mga kapatid, ang totoong meaning ng Christmas, para mas ma-enjoy natin, mas manamnam natin, the true meaning of Christmas is this: the re-establishment of the government, the crushing of the authority of Satan, and establishing the authority of the kingdom of God sa mga buhay natin. Naunawaan po natin, mga kapatid. Amen? Kaya kailangan nating lumipat. Ngayon, why do you need Christmas? 1, you are not designed to live apart from God. Ang tao, hindi siya designed to live apart from God. Dapat ang tao, kasama niya ang Diyos. Kapag ang tao hiwalay sa Diyos, mamamatay siya. Parang ang isda, hiniwalay mo sa tubig, mamamatay. Parang ang ibon, hiniwalay mo, inalis mo yung himpapawid sa ibon, maglalakad lang siya, mamamatay siya. Ang tao, because he was created, ang source ng ibon, himpapawid. Ang source ng isda, tubig. Ang source ng tao, nung create ng Diyos ang tao, sabi niya, let us make man on our image. Ang source ng tao, sino? Ang Diyos. Pag hiniwalay mo ang tao sa source, mamamatay ang tao. Destruction ang mangyayari sa tao. So why do we need Christmas? We are not designed to live apart from God. Kaya nga gumawa ng kaparaanan ng Diyos. Because man is nagkaroon ng gap, nagkaroon ng ang tawag dito, na-separate siya spiritually sa Diyos. Gumawa siya ng kaparaanan. Kaya nga, sabi sa Bible, Jesus is called Emmanuel. Anong ibig sabihin nun? God with us. Hindi pa rin hinayaan ng Diyos. Kasi ang tao, hindi siya disenyo na hiwalay sa Diyos. Kaya kailangan kasama natin. Dapat may Diyos tayo sa buhay. Pag wala kang Diyos sa buhay, isa lang ang pupuntahan mo. Distraction. Kahit gaano ka pa kasikat, kahit gaano ka pa nasa tugatog ka pa ng tagumpay, kapag wala kang Diyos, isa lang ang pupuntahan mo. Distraction. Kukuha ka na, na-depress ka na, ang dami mo naman pera, ang dami mo na, kumuha ka ng 45, tapos tinutok mo sa ulo mo. Nangyayari yan? Nangyayari ba? Hindi. Mali ba ako? Hindi. Nangyayari yan kapag ang tao walang Diyos. Made-distract siya. Mamamatay siya. Parang inalis mo. Number 2, why do we need Christmas? The government of God or the kingdom of God na dala ng king ang sagot sa lahat ng problema natin. Lahat ng problema mo, bigas. Yung problema mo ba yung bigas? Mahal na bilihin. Kahit yung buhay mo na hindi ka makahanap ng matinong trabaho, parang ang gulo-gulo, parang ang hirap-hirap, economy, lahat ng yan. Even yung security.
Lahat ng yan matatagpuan mo sa kingdom. You need Christmas because the government or the kingdom of God is the answer to all of that problem. Number 3, you need Christmas because man will self-destruct if Christmas did not happen. Number 4, man cannot save himself. Hindi mo kayang isave ang sarili mo. That's why you need Christmas. Sabi mo sa katabi mo, you need Christmas. Hindi lang yung party. You don't need party. You need Christ. You need the King. You need the government of God. Yung party, lilipas yan. Pwede kang mag-party-party. Pero pwede kang mag-party-party nang hindi mo nalalaman ang tunay na kahulugan ng ikinasisi, ng kasiyahan na ina-attendan mo. Christmas party kayo, puro kayo lasing. Yan ba yung gusto ng Diyos? Galatians 5, maliwanag. Ang mga hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, number 1, say present, pag andyan kayo. Ayoko. Totoo, di ba mga kapatid? Pero yun yung paboritong gawin. Malapit na tayo. Huwag tayong matrap sa tradition. Ngayong nabubuksan na tayo sa katotohanan, huwag tayong matrap sa tradition. Huwag tayong matrap sa mga imbento ng tao. Let us go to yung pinaka-precept ng lahat ng bagay. Ano ba talaga yung reason ng Christmas? Bakit ba talaga nagkaroon ng Christmas? Naagaw kasi yung authority. Kaya ibinabalik ni Kristo sa pamamagitan ni Christ. Hindi siya ipinanganak, hindi naghalo yung DNA ng tao. Kasi ang DNA ng tao, makasalanan. So hindi naghalo yung binhi ng babae at ang binhi ng lalaki. Ginamit lang yung womb ni Maria. Kaya mapalad ang tawag sa kanya. Hindi mo siya luluhuran. Mapalad siya. Blessed. Ginamit lang yung womb niya. Pero ang nag-conceive nun, Holy Spirit. Divine conception. Anong tawag dun sa natin? Dati. Divine. Ibig sabihin, pure. Hindi pwede kasi maghalo. Ang DNA natin, makasalanan. Ang binhi natin, ang binhi ng tao, makasalanan. Kaya purong-puro yon. Ginamit lang yung womb. Kasi kailangan ng physical body ni Christ. The child is born, but the son is given. Yung mga moral values na ina-apply natin tuwing Christmas, pwede natin gawin yan every day. And I encourage na gawin natin yan every day. Magbigayan tayo, magmahalan tayo, magpatawaran tayo, maging masaya tayo. Huwag tayong reklamo ng reklamo, magkaroon tayo ng kingdom values, magkaroon tayo ng masaya, joy, love, peace. Ina-encourage ko na magkaroon kayo ng ganun. Every day, not only on Christmas. But the true meaning of Christmas, kailangan magpa-under tayo sa authority na dala-dala ng hari. Amen? Ang bait-bait mo sa buwan ng Disyembre. Umpisa ng January. Tinutuyo ka na naman. Sorry. Pakisabi sa katabi mo, no more gloom. No more gloom. I-search niyo yung word na gloom sa internet. Mamis, ang ganda ng meaning. Ang pangit pala ng meaning. No more gloom na tayo, mga nagpapasakop sa Diyos. Yan ang tunay na meaning ng Christmas. Hindi yung kapag wala ka ng pera, wala ka ng budget, malungkot na yung Christmas mo. Sad ka na kasi wala kang budget. Magpasalamat tayo dahil hindi tayo hinayaan ng Diyos na mahiwalay sa Kanya. Magstay sa darkness. Nag-provide siya ng kaparaanan. Dito ako magtatapos. Romans 14:17. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace in the Holy Spirit. Sabi sa 18, because anyone who serve Christ in this way is pleasing to God and receive human approval. Kahit yung human approval, yung gusto mong maging sikat, gusto mong maging mahal ka ng tao, makukuha mo yan. Pero kailangan,
Hindi lang party-party, sabi dito. It is not about eating and drinking. Ang Christmas is not about eating and drinking. Sabi mo nga sa katabi mo. Ay, mga nasa Pinas, Christmas is not about eating and drinking, but of righteousness and peace in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receive human approval. To God be the glory. Merry, Merry Christmas. Sabihin mo rin kay Satanas, Merry Christmas. Remind mo siya ng distraction niya. Pero tayo, andun tayo sa masaya tayo. Dahil dumating ang King, dumating ang Hari. Joy to the world, yun yung totoo. Because the Lord has come. So amen. To God be the glory. Let us pray.